To Councilor Norvin, no? Anyway, nagsabi ka na ng nais mo at talagang nakulong ka na ng ilang buwan. Di ba? 7 buwan po, Your Honor. 7 buwan. At yung pagkakakulong mo, nasira na yung buhay mo, pati ang pamilya mo, muntik ng magkasabog-sabog, hindi ba? Opo, at nabubuli po yung mga anak ko. Palagay ko naman, meron kang pwedeng sabihin sa patayan na yan. Ang iniisip ko maigi, ano ba talaga ang batayan ng pagpatay na ganyan? O siguro meron kang alam na naniniwala ka ba na ang pumatay kay Mayor Perez ay pulis din na katulad ng pagkakapatay kay Mayor Halili? Sa tingin ko po, sa mga ginamit, sa pagkilos, at higit sa lahat, yung pagkukubli ng katotohanan ng mismong mga gumawa na Task Force Perez at opisyales o PNP Los Baños, Your Honor. O meron ka bang nalalamang mga pulis na maaaring sila ang may kagagawa ng pagkakapatay? Base lang po sa aking pagsasaliksik, nung nagsalita po si Madam Garma, Your Honor, ay tinignan ko po ang video ng lumalabas na lalaki sa Shell Tanawan at tinignan ko kung anong pagkakahawig doon sa lumabas na video naman po na aaligid sa Los Baños. At kung ituturo mo ngayon yan, may ituturo mo kung sino? Sa aking opinion po ay si Captain Albotra. Pakituro nyo nga po. Tumayo nga kayo, pakituro nyo kung siya. Nasa may dulo po ng aking kanan. Ayan. Yan po ang pinaghihinalaan yung pumatay kay Mayor Perez. Iyon po yung nakikita ko base sa mga napanood ko at mga pinagbasihan ko po ng mga litrato, pagkilos at pagkakasabing po ni Madam Colonel Garma po, Your Honor. Ibig sabihin, ang pinakabatayan ninyo, Mr. Chair, ang pinakabatayan ninyo, yung binanggit ni Colonel Garma. Yun ang pinakabatayan nyo. Yun po yung simula. Yun ang simula. Hanggang magsaliksik po tayo, Your Honor. Ano pa ang ilang batayan ninyo? Tinignan ko po yung, kung titignan nyo yung mga body build, yung kanyang shoulder. Meron po kayong kopya ng mga ganon? Meron po. Okay. Palagay ko yung po bang pinakita ni Congressman Fernandez, yung po ba yung mga pictures na yan? Opo. Pati na rin po yung mga klase ng relo, pati yung kanyang mga binte, Ayan. pagsuot ng cap, paglakad, mga baraso. Ito ba to? Ito ba? Ito ba? Yan. Yes, Your Honor. Pero sinasabi po ni Kapitan na hindi siya ito. Right? Kapitan, hindi ikaw to, no? Yes po, Mr. Chair. Hindi po ako yan, Mr. Chair. Hindi ikaw ito. Opo, Mr. Chair. Okay. Wala kang ganitong relos? Wala? Hindi ko po makita, Mr. Chair. Ito. Page. Pakita mo nga. Tignan natin kung mayroon. Page, can you... Yan, pakita mo. Yan, pakita mo. Yan. Ito. Kamukha mo to eh. O palagay ko, ginagaya mo lang si Alice Guo, meron kang double. Yan. Yung yellow. So habang iniintay natin yan, matanong ko lang si Colonel Garma. Do you know Mr. Ray Solantes? I always hear his name sa Region 7 when I was assigned there, Mr. Chair. So, member din siya ng CIDG? No, Mr. Chair. Sa Police Regional Office siya assigned. PRO 7? R2, yes, Mr. Okay, Chair. R2 siya. Okay, sige. Thank you. So, si Mr. Captain Albotra,
from Region 7, from Cebu City, na lipat ka sa Calamba, Laguna, tama? Tama po, Mr. Chair. Sinong kasama mong lumipat, na ilipat from PRO 7 to Calamba? Ah, Sino-sino ang mga kasama mo na inilipat? si PO3 Eugene Kalumba tsaka PMS yata, SPO3 Miljen Bolandres po, Mr. Chair. So si Solantes kasama mo? Hindi po, Mr. Chair. Hindi mo kasama si Solantes nung nilipat ka from Cebu to Calamba? Hindi po, Mr. Chair. Sigurado ka? Opo, Mr. Chair. Sige, salamat. Congressman Fernandez, please proceed. Congressman Abante. Okay, Colonel Garma, you said that in the killing of Mayor Halili, you mentioned the name Albotra. Why did you mention it? Why? Naalala ko pong sinabi niyo sa akin. Actually, Who wala naman said ako. it? Sino sabi? Kenneth Albotra po. Si Kenneth Albotra Yes, mismo. sir. Oh, Wala so you akong- know Kenneth Albotra. Yes, sir. When naging tao ko po yan sa Cebu City Police, nung nag-courtesy call po siya, in confidence siguro niya nasabi sa akin, na kwento niya. And of course, I'm the city director during that time. Yes. And wala pa akong sama ng loob yan kay Albotra po. Wala po. Actually, maayos naman po yung pagtrabaho niya during my time. And I treated him very well. So I think magsabi na lang po sana siya ng totoo para matapos na lang po. So ibig for the sabihin, peace of mind of everyone na when lang po. when you met him, he was the one that told you the story. Opo, he volunteered out of confidence. Ano pong sinabi niya sa inyo? Ang sabi niya lang po is, ma'am, kami po yung nagtrabaho kay Halili. Ano, paano po nakuha si Halili, si Mayor, taga saan? Binigay niyo po niya details. Sharpshooter po ang may gawa. Ganun po. O, Captain So, Albotra, iyo bang pinapatunayan itong sinabi ni Colonel Garma na mataas na official mo? O nagkita ba kayo? Nabanggit mo sa kanya yung mga ganyang bagay? O nagsisinungaling si Colonel Garma at this point in time? At this point of time po, sorry po, nagsisinungaling po si Ma'am Garma, Mr. Chair. Nagsisinungaling si Colonel Garma? Yes po, Mr. Chair. Ikaw ang nagsasabi ng totoo. Yes po, Mr. Chair. Chairman, siguro tanungin natin, anybody from, Sergeant ba yun? SPO4 Solantes? Anybody from PNP can tell us kung saan naka-assign si Solantes during that time of the death of Tony Halili and Mayor Cesar Perez. We need to find out kung saan siya naka-assign. Is he also a part of the CIDG, Colonel Patay, during your time? No, Mr. Chair. Hindi siya naka-assign sa CIDG? No, Mr. Chair. Sa Colonel Petalio, sa Region 4, sa Laguna? Solantes? Wala pa akong maalala may ano, sir. Apelido. Wala kang maalala? So, hindi sure? Yes, sir. Hindi sure, sir. Can you kindly Check namin, sir. check it out? Yes, sir. No? General Acop, asan ba si General Acop? Ha? Okay, sige. We'll try to find it out. Thank you. Yeah, apparently Chairman. kasi, itong si PMS Reynaldo Solantes at saka si PMS Giroy are The sharpshooter. sharpshooters ng Philippine National Police. So, we'd like to find out kung saan sila na-assign noong mga panahon na yon. So, maybe we will ask the personnel to provide us that information. Yes, Congressman Paduano, and then Congressman Lordan Suwan, and then Congressman Keith Flores. Okay, thank you, Mr. Chairman. Follow up ko lang doon kay Captain Albotra. You mentioned the two police personnel that were brought by you or assigned in Calamba. Sino-sino yon? Yung dalawa?
Si PO3 Eugene Calumba, Mr. Chair, and PO3, Eugene Calumba, Mr. Chair, and Karumba, Karumba, yes, Mr. Chair. Karumba and I don't know anong rank, Mr. Chair. Miljen Bulandres, Mr. Chair. Bulandres. Bulandres, hindi Bilandres, Bulandres. Okay. Anyway, yung assignment ng dalawa, kasi ikaw, nung dumating ka doon, you were assigned doon sa DEO. Tama? O Kalamba? Yes, Mr. Chair. Ang assignment ng dalawa, Doon din po, Mr. Chair. doon din. The same date kayo pumasok? The same date din kayo kinancel yung ano nyo, assignment? Yes, Mr. Chair. Marami. Sandali, yes or no lang po? Yes, Mr. Chair. The same. Yes, Mr. Chair. So what a coincidence. Ano daw ang basis ng pag-relieve sa inyo at saka yung assignment nyo? But inassign kayo doon, then after few days, kinansila, then binalik kayo. Oh, Opo, Mr. Chair. hindi, anong upo? Tanong ko, bakit kinansila? Anong basis daw o reason? Si RD po ang... Who is that RD the time? General Ted Caranza po, Mr. Chair. Si Caranza is now the OIC Mayor of Yes. Silang Cavite. Yes, Mr. Chair. Now, who is the Chief of Police the time? That was then Lieutenant Colonel Ulsano, Mr. Chair. Lieutenant Colonel Ulsano. Luzano? Ulsano po. Ulsano? Anong klase yung Ulsano? Active ba ngayon yung Ulsano? Yes, Mr. Chair. Active pa? Saan naka-assign? No As far idea as you po know. kung saan, Mr. Chair. Mr. Chairman, can we direct the PNP to facilitate the present assignment of Light Colonel Olsano and to be invited in the next hearing? Kasi ito po yung Chief of Police nung nangyari yung Mayor Halili killing. Now, hindi ka man lang, Captain Albotra, hindi ka man lang nagtaka na you were assigned, you were relieved in Cebu. Prior to your relief, ano ba yung position mo doon sa Cebu? Station Commander, Mr. Chair. Station Commander of what? Station 1, Mr. Chair. Station 1. That's 2018. Yes, Mr. Chair. Gano'ng kakatagal doon na Station 1 Commander? I think only 2 months, Mr. Chair, before po na-issuehan ng order, Mr. Chair. So, 2 months ka lang na Station 1 Commander, then nirelieve ka, and then assigned to Calamba, ganon? Then, kinansila ulit, binalik ka na naman sa Cebu. Opo, Mr. Chair. Yun po ang nangyari, Mr. Chair. O prior to Station 1, anong assignment mo? Sa Deputy Dumaguete Police Station po yata, Mr. Chair, sa Negros Oriental, PPO, Mr. Chair. Anong posisyon mo doon sa Negros Oriental? Deputy Dumaguete Chief of Police, Mr. Chair. Dumaguete City mismo. Opo, Mr. Chair. Your rank the time is Lieutenant? O Kapitana? Major po, Mr. Chair. Major. Okay. So, deputy ka ng Dumaguete. Anong buwan yon ng 2018? Di ko po siguro mga ano po yung Mr. Chair, mga February, January, mga ganun, Mr. Chair. December, January, February. So from Dumaguete, Tama. from Dumaguete, binalik ka, dahil Region 7 yung Dumaguete, di ba? Binalik ka sa region, then you were assigned as Station 1 Commander of Cebu City. From Dumaguete, Mr. Chair, assigned po ako sa Station 1 of Cebu City. Station 1 nga? Yes, Mr. Chair. As the commander of that station. Yes, Mr. Chair. Gaano ka katagal sa Dumaguete? Madali lang po, Mr. Chair. Madali ulit? Mga ilang buwan lang? Mga 4 months siguro, Mr. Chair. Naku po. Bakit yung assignment mo, tingnan mo tingnan mo ang assignment mo, parang pinadala ka lang doon, tapos may gagawin ka, then ililipat ka na, i-relieve ka, balik ka Station 1, 2 months ka Station 1, tatapon ka ulit sa Calamba, matter of days, pinakansila, binalik ka ulit sa Cebu. Yung sa Negros po, Mr. Chair,
Yung Dumaguete is, galing po ako ng deputy investigation, napunta akong Dumaguete, tapos nag-schooling po ako ng investigation officers basic course, Mr. Chair. 6 months. Parang, hindi naman umabot, Mr. Chair. Pero the time, saan ang assignment mo? Sa Dumaguete, Mr. Chair. Sa Dumaguete. Yes, After your schooling, Ayon sa Station 1, Mr. Chair. andali. So, naunang schooling, o nahuling schooling before assignment in Station 1? Nauna po, Mr. Chair. Nauna. So, after Dumaguete, as deputy ng Dumaguete Police Station, Police Office, nag-schooling ka. Nung schooling po ako, Mr. Chair, doon pa po yung unit ko sa Dumaguete. O nga, pero nag-schooling ka. Yes, Mr. Chair. So, hindi 4 months. Hindi po, Mr. Chair. Gano. Pero yung regular duty mo, 4 months lang. Tapos schooling ka. Yes, Mr. Chair. O tapos, 4 months, then you assigned sa Station 1. After 2 months, you were assigned again sa Calamba. Sa Calamba. Then, after few days, binalik ka. Yes, Mr. Chair. O, ganito po, matanong kita, bago ko balikan yung yung kay Ma'am Garma. So, nung sa Dumaguete ka, that was 2018, your rank is major. Opo, Mr. Chair. Ba't ka na-demote? Anong kaso mo? Na-cancel po yung promotion order ko po nung major, Mr. Chair, kasi po parang may problema po doon sa eligibility ko po, Mr. Chair. May problema sa eligibility mo. Yes, Mr. Chair. Ayun lang, wala kang kaso. Wala po, Mr. Chair. Hindi po yung demotion, but cancellation po, Mr. Chair, ng order. So from 2018, supposedly, major ka na because of that eligibility problem, hindi ka na-promote until now. Mr. Chair, supposed to be magpapapromote na po sana ako ng Lieutenant Colonel, but When was that? Paano ka ma-promote ng Lieutenant Colonel na nakansila nga yung pagka-major mo from captain? Pwede ba yun? Yun po yung dahilan, Mr. Chair, kasi saka lang po nila nalaman nung naghalungkat po ng order, Mr. Chair. Kaya nung nalaman nila, yun po, na-cancel po yung last promotion order ko po. Okay. So you were already promoted as major. Yes po, Mr. Chair. Kinancel because when you apply for promotion for Light Colonel, doon nakita Yes, Mr. na Chair. may problema kasi eligibility mo. Yes, Mr. Chair. Oh, when was that? Bago lang po, Mr. Chair. I think 2 months ago, Mr. Chair. 2 months ago. Yes, So balik kapitan ka. Opo, Mr. Chair. Mr. Chairman, can we direct the DPRM to submit also the service record, and that includes the promotion and the cancellation of the reason for the cancellation of the promotion of Captain Albutra?